Walang patutunguhang maganda ang pamilyang pera lang ang mahalaga. Gaya na lang ng tampok sa kwento natin ngayon, na bigla na lang pinabayaan ng mga anak nang wala na itong perang maabot sa kanila. Shoutout po muna tayo sa ating mga minamahal na viewers. Mga ka-explorers, baka hindi ka pa nakasubscribe sa aking munting channel. Subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you! 3 taon nang nagtatrabaho itong si Abigail bilang isang domestic helper. At kumpara sa ibang domestic helper, ay mapalad itong si Abigail dahil nagkaroon ito ng pagkakataon na makapagtrabaho sa Amerika. Nagkataon kasi noon na nagbakasyon itong amo niya sa bayan nila at nagustuhan nito ang pagiging masipag nitong si Abigail at inoferan ito na ngayoy amo niya na magtrabaho sa kanya bilang kasambahay nila. Naging maganda naman ang pakikitungo sa kanya ng amo nito at sa katunayan nga ay tinuring pa itong sarili nilang kamag-anak. Isang araw, habang nagdiriwang ng ika-68 kaarawan itong amo niyang foreigner, ay nasilayan ito ng kapatid ng amo niya. At nagustuhan niya itong si Abigail. "Brother, I saw a beautiful woman in your kitchen. What's her name?" Wika ng kapatid nito. "Seriously? Do you like her?" Tugon naman nitong si Nathan. "No brother, I'm just asking." "Just kidding. Well, her name is Abigail. If you want to court her, go ahead." Sa sinabi nitong amo ni Abigail ay napangiti lang itong kapatid nito. At simula nga sa araw na iyon ay niligawan nitong si Fred itong si Abigail. Sa araw-araw ay palagi niya itong hinihiram sa kapatid niya para ipasyal sa labas. Hindi naman umaangal itong si Nathan sa kapatid nito dahil sa alam naman niyang isa itong mabuting tao. Isang gabi, habang kumakain itong dalawa sa isang restaurant, ay ginulat nitong si Fred itong si Abigail nang bigla na lang itong nagpropose ng kasal sa kanya. Sa puntong iyon ay hindi na nagpakipot pa itong si Abigail at agad namang tinanggap ang proposal nitong si Fred. Masayang masaya itong si Fred sa mga sandaling iyon at napayakap ito dito kay Abigail. Ngunit may isang bagay na bumabagabag dito sa isipan nitong si Abby. Hanggang isang araw, ay tinapangan niya ang loob nito at sinabi niya iyon dito kay Fred. "Fred, I have something to tell you." Pambungad na wika nitong si Abby. "What's that, Abby?" Tugon naman ng nobyo nito sa kanya. "Actually, I am planning to tell you this the first time we've met. But I felt ashamed and afraid that you will forsake me after I told you this. Fred, I already have 3 children back in the Philippines. Is that what you're afraid for?" "It's okay, Abby. Whatever your past is, I will accept you wholeheartedly." Sa sinabi nitong si Fred, ay napaiyak itong si Abby at napayakap ito sa binata. Isang buwan lang ang lumipas at nagpasyang magpakasal na agad itong dalawa. Sa loob ng 1 taon nilang pagsasama ay naging masaya ang mga ito, subalit sa loob ng 1 taon na iyon ay hindi pa rin biniyayaan ng anak itong dalawa. Subalit, kahit na hindi man nagkaroon ng anak ang mga ito, ay hindi pa rin naglalaho ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Ngunit isang araw, bigla na lang dinapuan ng matinding karamdaman itong si Fred. At mabilis na bumigay agad ang katawan nito at kalaunay pumanaw. Sobrang lungkot nitong si Abby sa mga sandaling iyon at sa 1 buwang lumipas ay patuloy niya itong dinamdam. Hanggang sa dinapuan na rin ito ng karamdaman at nanghina ang katawan. Dahil sa wala namang mag-aalaga sa kanya doon sa Amerika, ay
ay nagdesisyon na lang itong umuwi sa pamilya niya. Naging matiwasay naman ang paglalakbay nitong si Abby at safe naman siyang nakarating sa bahay nila. Sa una ay masayang-masaya ang mga anak nito sa una nilang pagkikita, dahil ang lahat ng mga kailangan nila sa bahay nila ay binibigay nitong si Abby. Hanggang sa dumating sa puntong wala nang mabigay na pera sa kanila itong si Abby. At sa puntong iyon ay nalungkot itong si Abby sa kanyang naoobserbahan na unti-unti nang nagbabago ang mga anak nito sa kanya, dahil bihira na lang siyang bisitahin ng mga ito. Hanggang sa dumating na nga sa puntong wala na nga ni isang bumibisita sa kanya, at ang nag-iisa na lang nakasama nito ay ang best friend nitong katulong niya. Hanggang isang araw, ginulat na lang ang mga anak nito ng isang mensaheng pumanaw na ang ina nila. Sa puntong nalaman ng mga anak nito ang nangyari sa ina nila, ay dali-dali ang mga itong pinuntahan ang bahay niya. At habang nasa sala pa lang ang mga ito ng bahay ng ina nila, ay nagawa pa ng mga itong magtalo-talo sa kung paano nila hahatiin ang yamang naiwan ng ina nila. Nang nagulat na lang ang lahat, nang bigla na lang lumabas itong si Abigail. Alam ko na nagtataka kayo kung bakit buhay pa ako. Sinadya ko talagang gawin yon para malaman ko kung sino sa inyo ang karapat-dapat na bigyan ko ng mana. Pero wala ni isa sa inyo. Mga mukha kayong pera. Simula sa araw na ito ay wala kayong matatanggap na kahit isang kusing galing sa akin. Lumayas na kayo sa pamamahay kong to. Sa pangyayaring iyon ay nahiya ang mga anak nito at nagsisi sa kanilang nagawa. Mga ka-explorers, gawin po nating pahalagahan ang tao kaysa sa pera, dahil hindi mabibili ng pera ang kasiyahan ng merong nagmamahalang pamilya.